Salamat po, Mr. Presiding Officer. So to clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward. Tama Based po? on the documents po, Your Honor. Yes po. Yes, based on the documents. Now, based on your experience po, karanasan nyo bilang auditor, ano pang pinahihiwatig nito? Pwede pong pakiclarify Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward? Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OBP po dun sa requirements ng joint circular. Okay, so yun ang pahiwatig sa inyo bilang, sa karanasan nyo bilang isang auditor. So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo mapatutayan. O sige, pumunta naman tayo dun sa gamot. No? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Okay, first time po dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan, kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo naimbestigahan. So bilang auditor, ito po ba ay ifa-file sa ilalim ng pabuya o sa ilalim ng ayuda? Pwede po kasing tingnan yan. Kasi since document-based po kami, pwede po siyang tingnan as payment of rewards, pero pwede rin po siyang tingnan as provision of medicine. So pwede rin tignan as provision of medicine. So pwede rin siyang tignan na ayuda. Kung Hindi yun po yung pabuya. ibig sabihin ng provision of medicine, pwede rin po. Pwede rin. So kasi, paano yun? Yung mga informant po ba, most of the time, may sakit? I wouldn't know po. Natanong nyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba? Hindi po. Hindi rin. And ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit. Kindly wind up. Will do, Senator Mr. Judge Risa. Presiding Officer. Pero may paraan po ba ang ICFAO malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa documents, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Okay. Kapag may mga hindi normal na pangyayaring ganito. Yes po. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the joint circular. Okay. Salamat, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Mag-round Risa. 3 po ako kung meron po. Salamat. Let's try to finish the interjections of Senator Judges before we pause for lunch so that we can resume with the new witness of the prosecution after lunch. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. Thereafter, Senator Judge Villanueva for the availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, sa panahon na kung saan nakabilang ka ng ICFAO at ikaw ay mga nag-audit ng mga ahensya ng gobyerno, meron ka na bang, bukod sa OBP at saka sa DepEd under PP Sara, meron ka na bang ibang agency ng government na na-issue niyo ng disallowance? Sa pagkakalam ko, meron na po. Ano itong mga agency na ito? Hindi ko po pwedeng i-disclose. Okay. At bakit?
Bakit sila na-issue ng disallowance? Dahil yun nga po, since ang basis lang po namin ay yung joint circular, hindi po compliant dun sa provisions ng joint circular. Hindi compliant. Okay, so nung na-issue ng disallowance yung office ni BP Sara, ano yung naging tugon nila? Wala na po akong personal knowledge, Your Honor, kasi wala na po ako sa ICFAO. Okay. Nabanggit mo rin na ikaw nga'y pinuntahan sa tanggapan mo sa COA para magkaroon ng tinatawag na audit query. Yan bang kauna-unang pagkakataon lamang na meron government agency na pumunta sa opisina mo para makipag-usap sa'yo? May mga agency po na nagtatanong, nagsisik po ng clarification with respect to the provisions of the joint circular. Pero yung OBP po yung first time na nag-ask po ng audit query. OBP. Yes po. Okay. Noong mga panahon na pumunta sila sa inyong tanggapan, pinanganak na ba doon si Mary Grace Piatos? Hindi pa. Meron na bang Grace Piatos noon? Hindi, wala po doon sa submissions nila po, Your Honor. Wala pa. Okay. Nung puntahan ka ng Chief of Staff ng OVP at saka yung si Attorney na nandito ngayon, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ayoko na pangitin. POA. Were you intimidated? Wala naman pong ganun, Your Honor. Good. And yun yung isang unang pagkakataon na sabi mo kanina na may pumunta doon para makipag-usap tungkol sa audit query. Yes po. Okay. Anyway, nothing personal to sa'yo, attorney. You're a good lawyer. As a matter of fact, dati nakausap ko siyang meron programang Wanted sa radyo, may problema tungkol sa DepEd, and I call him at sumasagot naman siya at yung mga sinasagot niya sa akin, okay naman. And for that, hanga ako sa'yo. Doon lang sa programang Wanted sa radyo na mabilis kang lapitan at natutugunan mo yung mga problema na nilalapit ko sa programa ko. Thank you. Thank you. Thank you, Senator Judge Rafi. Mr. Senator Chair. Judge Joel. Mr. Presiding Officer. Yes, what is the pleasure I of don't know if counsel this for is in order, so I would just like to ask if you would allow me to do so. But since I've always been, I was alluded to and references were made to the meeting. If you could just give me maybe 2 minutes to just give context to that meeting. But if I'm not allowed to do so, then I will submit to the ruling of the presiding Unfortunately, officer. counsel, no. That's why I also prohibited them from questioning you or Yes, okay. alluding to you in relation to any question. I You will understand. have the appropriate opportunity during your presentation of evidence in chief, if you do so, if you want to explain that meeting. Although I watched you This is- trying to explain it yesterday already, which I will address later. But we will cross the bridge when you present your evidence in chief, Attorney Pao. You will have your chance. Thank you. Thank you. I respect that, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I'll help a bit. Is there anything illegal, improper to that meeting, Mr. Witness? Wala naman po since Thank you. may mga agency naman po na nagtatanong din po sa amin. Thank you. Sa item 4 ng Feb 1 na AOM na ginawa po ninyo, sabi po ninyo masyadong general ang socio-economic program delivery at hindi ito tinukoy yung specific confidential activities. Ano po yung minimum level na of detail na dapat ay nakasaad po doon sa PFP o yung physical and financial plan upang makapagbigay po ng ito ng tunay na authority at spending limit at hindi naman na inilalantad yung sensitibong operational information. Based po dun sa joint circular, dapat naka-indicate po dyan yung specific programs, activities and projects po na pagbabasehan ng kanilang confidential disbursement po. Yung specific confidential activities po na kanilang pagbabasehan, since yan po ay plano, dyan po nakabase yung kanilang confidential expenses. So the PFP is not merely a reporting form. Yes po. Yan po yung basis for disbursement. Dapat po bang approve at sufficiently detailed yung PFP bago ilabas o gastusin ang confidential funds? Kung magbigay lamang po ng mas detalyadong paliwanag, for example, pagkatapos magastos yung salapi, maaari po ba nitong retroactively ma-cure ang kakulangan dun sa PFP? Sa original PFP? Pwedeng pa ulit po ng tanong, Your Honor. Sorry po. Ulitin ko lang Dapat po bang approved at sufficiently detailed na yung PFP bago ito ilabas o gastusin
ang confidential funds. At kung nagbigay po sa pagkakataong ito ng mas detalyadong paliwanag pagkatapos magastos yung salapi, maaari po ba nitong retroactively ma-cure ang kakulangan sa original PFP? Maaari po, Your Honor. So maku-cure siya. Ngunit hindi ito nagawa. Kaya po natuloy yung AOM, kaya natuloy dun sa NS. Yes po. Nabanggit po ninyo na limitado yung space sa accomplishment report, kaya hindi po maipaliwanag ng ahensya kung ano talaga yung bawat purchase o expense. At dahil dito, tama po ba na hindi dapat ibase lamang ng COA yung kanilang findings doon sa broad labels lamang at kailangan suriin muna ang bawat transaksyon at supporting document? Yes po, Your Honor. Doon po sa 82 million na medical and food aid, 20 million na incentives of traveling, sinuri po ba ng COA ang bawat purchase at payment? Alin po dito yung supported at allowable sa ilalim ng item 4.8 at alin naman po ang unsupported o hindi allowable? Ang pinagbasehan po namin ng findings yan is yung sinamit po nilang documentary evidence of payments po. Doon po namin in-evaluate if compliant ba yung si OBP dun sa requirements ng Joint Circular. At alin po yung supported at allowable at yung hindi? Wala pong data as of this moment po. So you agree, sir, yung broad labels ng medical and food incentives do not by themselves Sorry, show the nature. may apologies, Your Honor, pero yung sinabi niyo po pala na provision of medical and food data at yung payment of incentives or traveling are per se, hindi po siya among the allowable expenses po. Yun yung tanong ko. Under Thank you. 4.8. Paki-explain nga po pa. Dahil yung enumeration po under 4.8 na allowable expenses ay exclusive po. So kapag hindi po kasama doon yung kanilang expenditure, hindi na po siya allowed as confidential expenses po. So yung limited space in the accomplishment report may result in incomplete or overly broad descriptions. Would you agree? Yes po. Kaya yung relevant question, Mr. President, is not whether the entire category was allowable or disallowable. The COA should be able to identify, at nabanggit po ng witness natin, to identify the specific transactions and amounts that were supported, unsupported, or outside the allowable purposes. Yes, Tama po yun. yes po. Magwawakas lang po ako, Mr. Presiding Officer, by saying, again, and I pounded this a while ago, importante na may independent, verifiable powers ang COA, hindi lamang dun sa documents na sinesend po sa kanila. Just to share my experience when I was in TESDA, dun sa, before the AOM came out, yung pong scholar, for instance, tinawagan po yung scholar, hindi ho makontak, nagpalit ho ng telephone number eh. Sabi, ghost na agad. So, ang hirap po nun. But dun sa AOM, na-approve, kaya hindi nag-issue ng notice of suspension because natuntun yung scholar. So, I hope that is very clear and would help our Commission on Audit in doing their job more efficiently. Thank you very much, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Lacson, for his interjections, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Within 2 minutes. Thereafter, Mr. Senator Presiding Judge Padilla. What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na nag-grant o na-issue para sa'yo? Wala naman. Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-vault yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-vault. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President
President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence, paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report? And mind you, you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh. Pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report? So kung walang result, negative, ano yun, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang, oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh. Let me just respond na lang. We'll wait for your answer. ay, sorry po. Pwede pa ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative eh. Wala nakita. Pero gumastos. Oh. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions Okay. Kasi galing ako dyan kaya alam ko yung kalakaran. Opo. That calls for Yun nga wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Opo. Kumuha ka ng security clearance.